iba sa mga nangangarap na maging call center agent. Gusto mo na rin mag-thank you for calling pero kinakabahan ka. Well, nasa tamang video ka dahil sa video na to tuturuan ka ni Kuya Rene Boy kung paano makapasa sa call center kahit hindi ka magaling mag-English, no? From initial interview to final interview, may kasama pang mock call on the latter part of this video. Welcome sa channel ng mga swabe. Ako nga pala si Kuya Rene Boy at gumagawa ako ng mga call center sure hard tips na nakakatulong sa mga aspiring applicants. Nagkakandak din kami ng call center interview practice every Friday yan, libre, wala kang babayaran. Meron din kaming call center GC. Lahat ng link na kakailanganin mo nasa description sa baba. Kung gusto mo rin ng mga ganitong klase ng video, wag mong kakalimutan i-click yung like button at syempre yung subscribe button, tapos all yung notification para lagi nga updated sa mga ina-upload kong mga sure hard tips. Marami na nakapasa sa YouTube channel ko, baka ikaw na ang susunod na hashtag hard kaswabe. Kung walang naniniwala sa'yo, palagi ko itong sinasabi, si Kuya Rene Boy naniniwala ako na makakapasa ka sa ina-applyan mong call center company. So yun, basta wag mo lang susukuan, tapos dalhin mo lang yung mga payo ni Kuya Rene Boy sa pag-apply. Siguradong sigurado, sure hard ka din. Kagaya lahat ng mga kaswabing tunay na call center agent na ngayon, mga nagtatawag na sila. Yung iba non-voice pa, work from home pa. Lagi din kaming hiring, kaya lagi mong i-check yung description ng bawat video ni Kuya Rene Boy. Pero may mga local account, non-voice account, work from home setup account. Tapos meron din kaming Bold Minds Academy. Mamaya explain ko kung ano yung Bold Minds Academy na meron kami. Siyempre bago ko ito umpisahan, pa-intro muna si Kuya Rene Boy. 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 What's up guys? I know some of you already tried to apply in a call center, but unfortunately, hindi ka nakapasa. Maybe hindi ka handa, or maybe wala kang idea on a certain part or on a certain process. So this time, ipapakita ni Kuya Rene Boy yung mga common process sa call center para hindi ka maguluhan. Kasi kagaya na nabanggit ko kanina, nag-e-evolve po kasi ang mga process sa call center. And iba-iba po sila ng process. Hindi sila pare-parehas. Yung iba mayroong Berlitz, yung iba may SWAR, yung iba may Versant. Pero ang tanong natin, anong pa-practicing ko dyan, Kuya Rene Boy? So yun, no? Kaya lagi ko sinasabi, ini-encourage ko kayo na aralin lahat ng mga uri ng mga assessment, no? Kahit local account pa yan, kahit international account pa yung ina-applyan ninyo, aralin ninyo ang iba't ibang uri ng assessment. Kasi yung iba naman sa kanila magkakamukha lang. Ang importante lang kasi dyan guys, i-improve nyo yung communication skills ninyo kahit papano para talaga ma-hire kayo sa ina-apply nyong call center company. And yun, ang gagawin nyo lang naman guys, kung ano yung naging comment sa inyo, kung saan kayo bumagsak, saan kayo na-reject, anong part ng process, ayun guys yung pag-focusan ninyo, yun yung aralin ninyo. And then, sa next apply nyo, at least, diba, meron na kayong idea. Kasi ayun lang naman talaga yung sikreto dyan. Kung saan kayo na-reject, kung saan kayo nag-fail, ayun yung pag-practice nyo na maigi. Para sa susunod na pag-apply nyo, at least meron na kayong idea. Tama? So yun guys, no, hindi kasi talaga tayo pwede magpakampante kasi iba-iba talaga mga proseso sa call center company. Akala mo naman million yung sahod, no? Pero ito talaga yung realidad. Kailangan nating aralin guys yung iba't ibang process sa call center kasi hindi talaga tayo pwedeng pupunta doon nang wala tayong dalang bala, wala tayong baon na idea kung ano ba ang call center, anong ginagawa ng isang call center agent, paano mag-mock call, paano mag-take ng mga assessment na yan. Kailangan meron tayong idea. So yun, ayun ang purpose ng channel ni Kuya Rene Boy. Kaya marami nang na-hire kasi sinunod lang nila ang mga swabing tips ni Kuya Rene Boy dito sa ating YouTube channel. So yun guys, isa-isahin natin itong mga steps na to para magkaroon kayo ng chance or tumaas yung chance ninyo na makapasa sa ina-applyan yung call center company. What is call center or BPO? BPO, Business Process Outsourcing, kung saan sila po, yung mga call center company, sila ang nag-outsource ng mga product ng mga clients nila. Ito yung mga clients, ito yung mga naririnig yung iba't ibang uri ng account. No? Depende rin kung anong LOB or line of businesses. Iba-iba kasi yan. Merong voice, merong non-voice. Sa non-voice naman, merong pumapasok ng mga email representative, chat representative, at saka back office representative. At kung magaling ka sa written communication skills or mabilis ka mag-type, malamang mataas yung chance mo na ma-hire sa non-voice account. By the way, sinip ko lang, hiring po kami sa account namin. Magiging magka-account tayo if ever na mag-apply ka. Around Pasig lang, hiring po ang non-voice account namin. Australian account,
wala pong experience, pwede, basta meron ka lang 2 government ID. Comment ka lang ng hashtag Kuya Rene Boy kung gusto mo rin mag-apply. So yun guys, ang mga uri ng LOB natin. Merong voice, non-voice. Sa non-voice naman, merong chat, email, tsaka back office. Sa initial interview, I highly encourage you na gumawa kayo ng sarili yung save responses or i-memorize ninyo para tumaas yung chance ninyo na makapasa sa initial interview. Ito po ay yung mga kadalasang question sa initial interview, at kung wala ka pang idea kung paano sagutin yung mga yan, meron din tayong mga videos about dyan. May role play pa, mamili ka na lang. Kung di mo pa napapanood ang video ko all about initial interview, I'll link it up there. Pwede mo rin i-copy-paste yung mga sample answers natin doon. Tapos, i-tailor mo na lang based on your own experience and based on your own knowledge. Siyempre, depende kung ano yung mga nakasulat sa resume mo, anong klaseng pagkatao meron ka, at kung ano-ano yung mga achievements na meron ka dun sa pass mo. Okay? After mong makapasa sa initial interview, aralin mo naman ngayon ang iba't ibang uri ng assessment. Kasi kagaya na nabanggit ko kanina, maaaring preparado ka sa SWAR, tapos ang na-encounter mo is Harvard, or maaaring preparado ka sa Berlitz, pero ang na-encounter mo naman ay Versant. So, mas maganda talaga sa lahat ng uri ng assessment, meron kang idea. Ang gagawin mo lang, panoorin mo lang yung mga videos or playlist ni Kuya Rene Boy all about assessment. Kompleto po yan, detalyado, meron pang kodigo. Link it up there din para hindi ka na mahirapan. So, ito po ang iba't ibang uri ng mga assessment. And then yun, sa model exam, meron tayong kodigo dyan para makapasa ka, siguradong sigurado. Sa SWAR naman, 2 klase yan. Merong pwedeng via telephone or avaya, or pwede rin via computer. So, pero usually, via telephone ang SWAR. And then, minsan naman, nakadikit na siya sa AMCAT. Sa AMCAT naman, 2 klase rin yan, SWAR, tapos AutoView. Ito guys tatandaan nyo palagi ito, ang SWAR tsaka Versant, halos magkapatid lang yan. At parehas lang rin yan, computer-based, kung saan computer lang din ang nag-evaluate ng scores mo. Hindi po siya recorded guys, no? Kahit sino, yung iba kasi mga call center company, ginagawa nilang panakot na recorded yan, huwag mong dadayain. But the thing is, hindi po talaga siya recorded, at ang dami ng pumasa ng mga kaswabing tunay na ginawa yung mga swabbing technique ni Kuya Rene Boy. Kapag hindi ka na sigurado sa mga isasagot mo or medyo nabablanko ka na, kailangan mo lang talagang lakasan ang boses mo. Kailangan tuloy-tuloy ka lang magsalita. Halimbawa, meron ka ng first paragraph or meron ka ng first sentence na nabigkas. Kapag hindi mo na alam yung idudugtong mo, kahit magbilang ka na lang ng 1 to 10, basta matapos mo lang yung seconds na binigay sa'yo, nahalatid sa'yo, kailangan matapos mo lang yun. O kaya kumanta ka ng hindi mo siya kakantay totally, kahit alam mo lang siya ng Our Father, Hail Mary, basta tuloy-tuloy yung English words mo hanggang matapos yung beat, no? Di ba kasi merong beat yun eh. Kapag tumunog na yung beat, magsasalita ka na, yung buong duration na magsasalita ka, kailangan lang talaga hindi ka titigil para mapasa mo yung mga Versant tsaka SWAR na yan. Ayun ang mga mahiwagang technique ni Kuya Rene Boy. Sana makatulong sa'yo. After mong makabisado yung mga assessment, syempre meron din silang mga exams na kung saan mga basic computer knowledge lang, basic English grammar rules, tapos mga math. So yun, sa Harvard exam, meron na rin tayong video about dyan sa mga written Versant, Moodle, meron na rin tayo dyan kung saan magta-typing test kayo. Ang gagawin nyo lang para makapasa sa typing test, punta lang kayo sa typingtest.com, tapos practicein nyo yung Aesop Fables at saka yung Tigers in the Wild. Ayan po kasi yung mga kadalasan na pinapa-typing exam sa mga applicant. At kapag naka 35 words per minute ka na pataas, pasado ka na, qualified ka na maging call center agent. At kapag napasa mo na ang mga assessment, let's move to the final round. Final interview na, mga kaswabing tunay. Yung iba, may mga bumabagsak pa dito dahil hindi nila alam kung paano ipasa yung mock call. Pero ito muna ang aralin nyo guys, yung mga common interview questions sa final interview. Ayan, nilista ko na sila. Kung wala ka pang mga sample answers para dyan, nandun din siya sa link na sinend ko kanina, yung mga PPO most common interview questions, nandun din yon. Pwede nyo rin panoorin tong video na to. Meron din tayong mga sample answers dyan para sa final interview. So yun guys, basta aralin nyo lang lahat ng mga tips na yan, lahat ng mga i-memorize nyo lang, makakapasa kayo sa final interview. At yun nga, kagaya na nabanggit ko kanina, minsan kasi kahit beginner, kahit pag final interview na,
meron na ring mock call. So, kailangan nyo rin mag-practice ng mock call guys, kahit mga simpleng senaryo lang, mga order taking, retail account, healthcare account, aralin nyo guys yung basic call flow para makapasa kayo sa mock call. At ito, magpapakita ako sa inyo ng example na nagaling siya sa Bold Minds Academy after 1 month lang training. Ganito na siya kagaling mag-mock call. So yun guys, panoorin nyo to. Thank you for calling Lucky Furnitures. My name is Zia. How may I help you today? Hello, Zia. I just have an inquiry about your furniture today. Do you have a Mhm. humble bed that can accommodate 6 person? One moment, please. Let me check. Okay. Ma'am, our humble bed can comfortably fit 4 persons. I'm sorry to inform you that we don't have a humble bed that can fit 6. Oh, could you please tell me how much it costs? Mhm. It is priced for $167, ma'am. How about the Dragon Sala set? Do you have any? Regrettably, ma'am, the product you were asking about is currently unavailable, and we don't have an exact date yet as to when it will be available again. Would you like me to get your contact details so I can call you as soon as we have it? Oh, sure. Mhm. Your name and number, please. My name is Rosel. Can you spell that out for me, please? Roselle. Let me just make sure that I got your name spelled correctly. It's Romeo Oscar Sierra Echo Lima Lima Echo. Is that correct? Yes. So that's it for today. Sana may natutunan ka ulit sa video ni Kuya Rene Boy. Kung gusto mo rin maging scholar ng Bold Minds Academy, mag-send ka lang ng message sa akin sa igotboldminds@gmail.com. After mo akong sendan ng email, mag-comment ka sa video na to ng #scholar para malaman ko kung sino-sino yung mga interesado na sumalang sa ating call center training na online. Virtual po yan guys. Open siya nationwide, bata matanda, kahit sino pwede, walang age limit. Kahit ano pang religion mo, pwede ka. Kahit kakagraduate mo pa lang ng high school, kakagraduate mo pa lang ng college, pwede ka namin turuan sa Bold Minds Call Center Training Academy. Dahil dito, mas makakasa ka. So guys, lilinawin ko lang magkaiba po yung ginagawa namin call center interview practice every Friday kasi libre po yun. Iba po siya sa Bold Minds Academy. So guys, sa Bold Minds Academy, 1 month training po ito na kung saan makakakuha ka ng call center training certificate na magagamit mo sa pag-a-apply. And at the same time, kapag gumraduate ka na, i-endorse ka namin sa pinakamalapit na call center company dyan sa lugar ninyo. Marami nang gumraduate na naging call center agent sa Bold Minds Academy at inaasahan ni Kuya Rene Boy na ikaw na ang susunod naming scholar na magte-thank you for calling na rin sa lalo't madaling panahon. So yun guys, meron din kaming call center interview practice every Friday na libre via Zoom yan. Mag-i-install ka lang ng Zoom app, tapos aabangan mo lang palagi yung update ko dito sa YouTube channel namin tsaka sa Facebook page namin. Kasi doon kami nagpo-post ng mga link kung paano makaka-join sa libreng practice namin every Friday. So yan, kung di ka pa nakasubscribe, kung bago ka lang sa channel ko, i-click mo lang yung subscribe button para updated ka palagi. Para makasama ka namin every Friday sa aming libreng call center interview practice. Thank you for the love and support sa YouTube channel natin. Grabe, napakabilis. Happy 66,000 subscribers. Pa-share nyo na rin to sa mga kamag-anak ninyo, sa mga tropa ninyo na gustong makapasa sa call center para dumami pa ang lahi nating mga swabe na gustong makapasa sa call center. Pag nare-reject kayo, huwag kayong susuko. Basta kung ano yung nagiging comment sa inyo ng previous na ina-plan ninyo, yun po yung itatak ninyo at dun po yung pag-focusan ninyo. Ito yung i-practice mo para sa susunod na pag-apply mo. Talagang sure na job offer na yan. Basta dalhin mo lang yung mga swabing tips ni Kuya Rene Boy
naniniwala ako na makakapasa ka rin. Kung hindi ka pa handang tumungtong sa international account, meron tayong mga call center na Tagalog or local account na pwede mo rin pag-applyan. So that's it for today. Thank you so much guys. Kanina pa ako nag-thank you. Shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout. At syempre, God bless us all. Hi guys, this is Kuya Renny Boy from Bold Minds Call Center Training Academy. And this is Coach Sal from Bold Minds Academy. Isa ka rin ba sa mga aspiring applicant na nangangarap na maging call center agent? Gustong makapasa sa call center pero medyo nahihirapan sa mga assessment, interview, at saka mga exam. So what to learn and what to expect here in Bold Minds Academy? Meron kaming Bold Minds Academy for you na kung saan pwede ka maging scholar. After 1 month, makakakuha ka ng call center training certificate na magagamit mo sa pag-a-apply. At hindi lang yan, after getting your certificate, pwede ka namin i-endorse sa pinakamalapit na call center company dyan sa lugar ninyo. So you will learn here English grammar and composition, some English tips, and you'll also learn here how to construct wonderful sentences. You're going to apply in BPO industry. Why? Because we also have call center trainings and call center tips. So what are you waiting for? Enroll now and hope to see you here in Bold Minds Academy. Ang goal ng Bold Minds Academy is mapataas ang chance ninyo na makapasa sa call center na ina-applyan ninyo. So yun lang guys, hindi lang kayo matututo, magkakaroon pa kayo ng maraming friends. Kaya guys, enroll na kayo para mapareserve nyo na yung preferred time slot ninyo. At syempre, para makakuha kayo ng huge discount at syempre, scholarship na rin. So yun lang guys, see you in Bold Minds Academy. Have a great day.